Hey guys, Charlie here. And sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano maging professional photographer na kumikita ng hundreds or even thousands of dollars per day. So, nag-start ako sa photography since 2007 pa. Naging professional photographer ako for many years. And yeah, basically, tuturo ko sa inyo lahat ng natutunan ko along the way at kung paano ako naging successful sa photography. By the end of this video, meron na kayo ng lahat ng resources na kailangan nyo para magsimula sa photography career nyo. And guys, sobrang high value skill to. Kaya pwede talaga kayong kumita ng malaki as a professional photographer. Like as in thousands of dollars per day. May alam akong mga photographers na nagcha-charge ng $5,000-$10,000 pataas for one wedding. So if you do it right, kung magagawa mo ng maayos yung marketing mo, sobrang gandang way to para mag-build ng sarili mong business. So let's first talk about gear. Kasi feeling ko ito yung madalas na tanongin ng mga tao. Gear is important, pero at the same time, di rin siya ganun ka-importante, okay? So pagdating sa gear, pinaka-importante talaga is yung lens mo. Hindi yung mismong camera body. So, yung camera na gamit ko is Sony A7 III. Ginagamit ko rin yung Sony A7S III pero for photography. Pero mas prefer ng karamihan ang A7 III. It's really a great camera. You don't need to, gumastos ng sobrang mahal. Pero tingin ko, if gusto mong gawin to professionally, siguro kailangan mong gumastos ng at least $500 para sa camera body mismo. In terms of brand, merong Sony, Canon, Nikon, at sobrang dami pang ibang brands. Pero personally, nag-shoot ako gamit yung Canon for I think more than 10 years. Tapos nag-switch ako sa Sony. And as of now, lahat naman yan maganda. Pero ako mas prefer ko na yung Sony. Tapos punta tayo sa mas important part, which is yung lens. If gusto mong maging professional photographer, yung lens na pipiliin mo is nakadepende sa type ng photography na gagawin mo. Ako kasi portrait and people photographer ako. So nag-shoot ako ng grad shoots, weddings, engagements, parties, student groups, mga ganun. And yeah, when it comes to portraits, feeling ko wala pa rin tatalo sa prime lenses. Yun talaga yung the best na mabibili nyo. So, hawak ko ngayon yung Sony 35mm f1.8. Sobrang solid na, wider portrait lens to. Meron din ako 55mm f1.8 dito. Affordable naman sila. Tingin ko under $500 lang parehas. Meron din akong 85mm f1.8. Nakakabili ko lang. Isa rin to sa mga budget-friendly lenses na talagang maganda. Pero lahat ng to is primes. And with primes, makukuha mo yung sobrang gandang bokeh sa likod. Yun talaga yung nagpapaganda ng photos para magmukhang professional. Kaya I highly recommend na mag-invest kayo sa high-quality prime lenses. If total beginners pa lang kayo, baka di nyo pa-gets yung sinasabi ko. Pero feel free to research pa about camera bodies and lenses. Pwede kayong mag-spend ng a week or two to learn all that. Pero ang main takeaway pagdating sa gear is kumuha ng decent camera body tapos mag-spend na lang kayo sa mga lenses. Lalo na sa mga prime lenses if possible. That brings us to the next, which is basically yung pagpili ng niche. Feeling ko kasi maraming may gustong pag-usapan yung about sa gear, kaya inuna nating itakal yun. Pero in terms of niche, yes, ayaw mong maging generalist. Huwag sanang, kumukuha ka ng pictures ng tao, pero gumagawa ka rin ng professional landscapes, astrophotography, bird photography, at kung ano na pa. Pwede mo naman gawin yan for fun, pero kung gusto mong kumita sa photography, mas magandang mag-focus ka lang sa isang specific niche. And yeah, alam ko yung people niche, like yung portrait niche, medyo broad yan. Pero pwede ka naman mag-focus sa lahat ng types ng portraits. Pero kung gusto mo talagang kumita ng malaki, mas maganda mag-focus ka sa isang specific niche sa loob ng niche na yon. For example, pwede kang mag-weddings at engagement shoots lang. Focus sa actors' headshots or mag-focus sa birthday parties. I-build mo yung niche na yon para pwede kang mag-charge ng mataas at makikilala ka talaga for something. Kung gusto mong kumita sa photography, sasabihin ko na yung best na broad niche ay syempre portrait shooting. Tapos mag-niche down ka pa ng mas specific. Sobrang okay talaga ng mga weddings. Yung pagkuha ng mga headshots, sobrang okay din. Pero depende yan sa passion mo at kung ano talaga yung gusto mong i-shoot. So guys, yung next step is learning. And yeah, matagal na process to. Kailangan ng madaming practice. Marami kasing nag-iisip na, hey, I can just pick up camera and good lens and start shooting and instantly start making money, right? Pero hindi. Hindi yun ganun kadali. And kung kumita ka man agad, malamang hindi ganun kalaki. Pero sa photography, sobrang saya nitong gawin. Kung talagang nag-enjoy kayo sa photography, yung pagpapractice kasama ng friends mo, mag-practice sa labas, o kahit ano pa yan, masaya talaga yan. And ang maganda dito is you're learning at the same time. So habang natututo ka, nakaka-build ka rin ng portfolio mo na pwede mong ilagay sa website mo. Yeah, yung pag-build ng skills as a photographer, sobrang importante. Kailangan mo talagang mag-effort to learn. Yes, pwede kang matuto ng theory, pwede kang matuto ng fundamentals online by just reading, pero kailangan mo talagang i-apply
i-apply yun sa practice. Yun talaga yung magle-level up ng shooting skills mo. Yung unang learning phase, pwedeng ilang months, pwedeng 1 year or 2. Iba-iba na kasi yung natural abilities ng bawat isa when it comes to photography. Pero what's important is mag-practice ka ng mag-practice. Magpa-free shoots ka or heavily discounted shoots hanggang maabot mo yung level ng skills na kaya mo nang mag-charge comfortably sa clients mo. Okay guys, so sa next part na video na to, pag-usapan natin yung marketing mo. Sobrang importante ng marketing as a photographer. Kasi kung walang makakilala na magaling ka, walang mag-hire sa'yo and wala kang kikitain sa career na to. So una, pag-usapan natin yung pag-build ng website. Tas after nun, yung pag-handle ng social media. Maraming photographers, ginagawa naman nila yun pero hindi sila all in. And kapag hindi ka nagsa-social media or wala kang website, sobrang dami mong namimiss na potential clients. Trust me. So guys, maglalagay kami ng link sa baba for Wix. Ito yung website builder na marerecommend ko sa photography portfolio website nyo. And sobrang importante nito guys. Kung wala kang website at photographer ka, walang makakita ng work mo. Walang makakakontak sa'yo at walang makakita ng packages mo at iba pang details. And di yun maganda. Lalo na kung gusto mong seryosohin tong career na to. Kung i-click mo yung link ng Wix sa baba, pwede ka actually mag-start mag-build ng website mo for free. Pero I recommend na mag-upgrade ka agad para magamit mo yung custom domain at iba pang features. So basically, dadalin ka dito ng link na yan. Kailangan mo maglagay ng email address mo tapos click start now. Tapos bibigyan ka ng isang questionnaire para malaman kung anong type ng website ang babagay sa'yo. So hanapin natin yung photography. Tapos piliin natin yung photography portfolio. Click next. Let's call it Charlie Chang Photograph. Click next ulit. Papiliin ka kung anong apps ang gusto mong ilagay sa website mo. Syempre gusto natin may portfolio. Pwede rin na makapag-schedule ng booking yung clients mo directly sa website kung gusto mo. Tapos punta tayo sa dashboard. May papakita ko sa inyo yung ilang templates nila. So i-click natin yung design site dito. Lalabas yung tanong kung gusto mo bang si Wix yung gumawa ng website para sa'yo or gusto mong i-customize yung design template. Now, para sa 95% sa inyo na nanonood, siguro piliin nyo tong option na to. Mas madami siyang functionality, mas customizable, and overall, better choice talaga. So, click natin yung pick a template. So now, isang sobrang gandang feature ng Wix is marami silang professionally designed templates na pwede nyong gamitin. So ngayon, mag-i-scroll lang ako dito. Tignan natin which of these ang bagay sa brand ng photography business natin. Grabe, yung dami ng choices na pwede pagpilian. Let's say, wedding photographer tayo. Gusto natin ng gantong style, right? So, i-click natin yung view, tapos makikita natin kung ano itsura ng website na to. Kung trip mo yung design, pwede mong i-click yung edit this site. Bubuksan nito yung Wix website editor na as you guys will see, sobrang intuitive and easy to use. Now, di ko napapakita step by step kung paano mag-build ng website kasi matatagalan tayo. At meron din naman akong ibang videos na nagtuturo kung paano gawin yun. Pero makakakuha ka agad ng magandang website na pwede mong i-customize gamit ang sarili mong images. If i-double click ko to, pwede mong palitan yung background to something else. Pwede mo ring i-upload yung own images mo. Double click mo to, palitan yung text, and yeah, sobrang dami mong pwedeng gawin. Pero ang gusto kong pag-usapan ay yung ibang bagay sa video na to. And as you guys can see, sobrang easy gumawa ng website. Mas okay na mag-upgrade ka to their paid plan kasi pwede mong gamitin yung custom domain mo na 100% necessary talaga para matanggal yung Wix branding sa website mo. You will also get more functionality. Gustong gusto ko tong template na to. Ang professional tignan and pwede kang makagawa ng website mo in like maybe 1 or 2 hours. So yeah, ito yung gawin nyo kung wala pa kayong magandang website. Now, yung photography portfolio mo is para makita ng clients mo yung work mo. Pero kailangan mo rin ng platform para ma-deliver yung images sa kanila. And dito ko i-recommend yung SmugMug. Matagal ko na tong gamit. Sobrang ganda ng platform na to. And basically, dito ko dinedeliver yung images sa lahat ng clients ko. Yung link nito, pati na rin ng Wix, nasa baba yan. Kung gagamitin nyo yung link na yun, makakatulong yun sa channel. May maliit kaming commission. So, yeah, thank you in advance. Now, punta tayo sa social media. Hindi ganong magaling yung ibang photographers dito. Pero sobrang importante na matutunan nila to. Dapat kasi pag sinabi ng tao yung photography, ikaw agad yung maiisip nila. And so to do that, kailangan mong gumawa ng madaming content at i-post yun sa iba't ibang social media platform. Kunwari, Instagram, TikTok, YouTube, pati na rin sa LinkedIn at Pinterest. Basically, gusto mong magbigay ng value sa audience mo, right? And kailangan mo rin isipin, sino ba ang target audience mo? Photographers din ba or yung taong naghahanap ng photographer? Now, most of you guys is probably the latter. Syempre, naghahanap tayo ng clients. So, gusto
gusto mong magbigay ng value sa mga taong naghahanap ng photographer for any kind of event. For example, kung wedding photographer ka, gumawa ka ng Instagram page kung saan nagbibigay ka ng tips sa mga ikakasal na. Tulungan mo silang makapili ng photographer. Kapag nagbibigay ka ng ganitong value, malamang mas magtitiwala sila sa'yo. At kapag minix mo yung mga value-based post mo with your photos, tas may halong konting personal life mo, mas mataas yung chance na gugustuhin ka nilang makuha bilang photographer nila. Sobrang importanteng part to ng marketing mo. At kung hindi mo makuha ng tama yung marketing, mahirap talagang makakuha ng clients lalo na sa simula. Kaya highly recommended ko na talagang mag-build ka ng website, set up mo yung social media platforms mo, then start posting consistently and magbigay ng value. Now, pagdating sa pag-work with clients, syempre kailangan mong galingan. And dito papasok lahat ng months or years ng practice mo. Di lang to service-based job, pero personality-based din. Kailangan yung maging friends ng clients mo kasi sobrang malaking part ng referrals is hindi lang good work, pati kasama na din yung relationship. So, kailangan mong maging friendly, maging nice, syempre punctual din, and syempre, kailangan mong gumawa ng magagandang images. Dapat maging super happy yung clients mo. Kapag ginawa mo to, sure ako magsasucceed ka. Magbubook sila ng shoot sa'yo, makuha nila yung pictures nila at mapapawaw sila. Yung mga friends nila mapapawaw din kasi kapag nagawa mo ng maganda yung job mo para sa kanila, malamang maganda rin yung gagawin mo para sa mga kaibigan nila. And yung friend na yun, magsasabi pa sa mga iba, tas kumakalat yan like wildfire. Ganito ko rin nabuo yung business ko kasi nung time na yun, hindi pa ganun kalaki yung social media. Pero sa word of mouth, nagawa kong maging pinaka-popular photographer sa UCLA. And masasabi ko na 89% ng clients ko galing lahat sa word of mouth. Now, pag-usapan natin yung mga big tips ko pagdating sa pagtuloy ng education mo as a photographer. And may mga bagay na sana ginawa ko dati. One thing na sobrang proud ako is yung madami akong natutunan just by myself through reading online forums. Madaming magagandang forums na pwede mong i-check. Kunwari, photography on the net. Doon pwede kang makipag-usap sa ibang photographers, makipag-network sa kanila. Madaming threads doon na nagpo-post ng images nila, naghahanap ng feedback. Sobrang helpful yun para ma-develop yung eye mo for photography. And yeah, as in, literal na oras ang kinokonsume ko everyday sa forums, improving my skills and learning more about photography. Feeling ko talaga yun yung isang reason kung bakit mas okay yung eye ko pagdating sa pag-create ng mga gandang photos. Kaya din ganito yung eye ko for photography is dahil sobrang dami ko nang nakitang photos and feedbacks. Alam ko na tuloy kung ano yung gumagana at ano yung hindi. Pero beyond that, pagdating sa gear mo, di naman talaga big deal kung ano meron ka. Tulad ng pinag-usapan natin kanina, okay lang na magdagdag ka ng lenses para makuha mo yung ibang perspectives, pero huwag mong ubusin lahat ng pera mo doon. Mas mabuti pa, i-focus mo yung time at pera mo sa marketing. Gumawa ka ng website, ayusin mo yung social media mo, at mag-create ka ng videos. Doon talaga manggagaling yung mga clients mo. And yeah, kung may local group sa area nyo, I highly suggest na makipag-meet ka rin sa ibang photographers. Malaking tulong talaga yung makipag-brainstorm ka sa mga tao within the industry. Matututo ka kung paano sila nagpe-pressure sa clients at makakapag-pick up ka pa ng bagong techniques and tricks. Sobrang helpful yun, promise. So yeah, basically, ito na yung overall guide ko kung paano maging professional photographer. Nadaanan na natin yung different steps. For sure, pwedeng umabot ng 5 to 10 hours tong video. Pero ginawa ko to para lang bigyan kayo ng general overview ng journey of being a photographer. Kasama na yung tips and tricks ko at mga steps na dapat nyong gawin para umabot sa pro level. Kung papanoorin nyo tong video, tapos gagawin nyo talaga yung mga napag-usapan natin, sobrang bilis mag-grow niyang photography business nyo. Promise ko yan. So yeah, wag mong panoorin lang to tapos wala kang gagawin. Take action talaga. Lahat ng links ng binanggit ko nasa description sa baba. And yeah, kahit anong oras at pera ang invest mo ngayon, sobrang worth it yan in the long run. Sana guys, nakatulong tong video na to. Kung oo, make sure to hit that like button at mag-subscribe for more content like this. Thanks sa time nyo at takit sa next video.